Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Ito po, no, nagsalita na po finally, straight from the Hague. Nagsalita na po itong si BP Sara tungkol po rito sa kontrobersyal na pag-angkin ni BBM na bilang legacy ito pong Bukana Bridge, no? Napahiya na naman po itong si BBM dahil po dito sa ikinuwento po ni BP Sara kung paano po nagkaroon ng Bukana Bridge. At ito po ay naangkin bilang isa sa legacy. Kawawa naman. Kawawa naman yung mama, no? Walang-wala pong legacy ng angkin na lang. Okay, pero habang naghihintay po tayo ng mga papasok nating mga suki, ay tumalakay muna tayo pagka ano natin, banat agad. Ayan, pag-usapan muna natin tong mga maliliit na usapin. Eto po, sabi po ni Jokno, tama si Secretary Singson, dapat bigyan ng ngipin ang ICI. Hindi mo talaga Jokno. Basta sa usapang ngipin, wala kang katulad. Pero ano po ang katotohanan diyan, no? Katotohanan po, teka muna, sagutin ko lang 'tong okay, tuloy po natin, 'no? Eto po si Jokno, basta po alam niyo po bakit po palpak ito? Kasi una, 'no, mayroon na pong mga existing na may mga existing na po tayo na ano, na mga, nag-iimbestiga tungkol sa mga katiwalian. Nariyan po sa Senado yung, Blue Ribbon. Meron din pong katumbas ng Blue Ribbon dito sa HOR, 'no? Tapos meron pa pong mga ombudsman, meron pa pong DOJ, may NBI. Napakarami na pong puwedeng mag-imbestiga sa katiwalian. Ngayon, bakit po naitayo 'tong ICI? Alam niyo naman po, pan-delaying lang po talaga 'to, 'no, panlito para lang po yung 3 taon po na walang ginawa ang, pangulo, tungkol po dito sa malawak na korapsyon sa sarili niyang gobyerno, eh, kunwari may ginagawa siya. At ito pong, ICI na 'to ay isa po 'to sa pagkukunwari, 'no, na may ginagawa ang pangulo. Samantalang matagal na panahon wala naman pong ICI. Matagal na panahon na naiiwasan po yung korapsyon sa gobyerno kung may matatag lang pong pamahalaan. At kung hindi man po makatatagan ng pamahalaan katulad po ng mga nauna kay Duterte, ay nag-iimbestiga po yung Senado through Blue Ribbon Committee. Yan po ang pinaka inaasahan ng lahat na maglalantad ng mga katiwalian sa gobyerno. Pero ano po ang ginawa nila? Hindi po nag-iimbestiga. Yan po ang problema ng Pilipinas eh. May mga senador tayo na nag-resign na sa Blue Ribbon Committee tapos kinuha uli ang Blue Ribbon Committee. Alam niyo po kung bakit? Kasi lahat tumanggi. Tumanggi yung Kiko Pangilinan. 'Di ba? Ang tapang-tapang na magsalita na anti-corruption, nagrarally pa eh ayaw namang humawak ng Blue Ribbon Committee. Tumanggi po yung iba. Ngayon si Pia Cayetano hindi tumatanggi. Oh, isa po siya sa pinagpipilian. Eh pero napag-isipan nitong mga senador, 'pag si Pia Cayetano kahit papano mag-iimbestiga yan. Eh yun nga yung ayaw nila eh. Yung totohanang mag-imbestiga yung mga senador. Bakit po? Kasi 'pag ang mga senador nag-imbestiga, una live 'yan. Yung mga tao marunong marunong tumingin kung sino yung nagsisinungaling at mga hindi nagsasabi ng totoo.
Badong pareho lang eh. Ganun talaga yung mga nakukuha nilang testigo eh. Makikita po ng mamamayang Pilipino na kung mag-iimbestiga yung Senado kasi sila lang po yung nag-iimbestiga ng naka-live, eh makikita po nila kung sino po yung mga tunay na mga salarin. Katulad po ng kay Gutesa, nilantad na po lahat. Hindi na nyo mabubura sa utak ng tao yan. Katulad lang din yan na nakamarka na sa utak namin nung inimbestigahan ng Kongreso, House of Representatives, si Laila de Lima. Nakatatak na sa utak namin si Junel, nakatatak na sa utak namin si Dayan, nakatatak na sa utak namin si Laila de Lima na merong kinalaman. Ganun din po, no? Kaya kahit na anong pagbali-balentong ni Laila de Lima, iba po talaga yung live. Kaya nga po sabi nito, bakit pa kayo nag-iimbestiga sa ICI kung hindi rin naman live? Eh palabas lang, kunwari may nag-iimbestiga, di ba? Oh. Ginagawa nilang tool ang ICI para makapagpropaganda sila na walang kinalaman si Marcos. In fact, sasabihin naman nila, si Marcos nga ang nagpapaimbestiga dyan through ICI. O ngayon pong nalalantad po sa publiko na totoo namang walang silbi. Dinaan lang nila sa ngipin. Sabi, dapat bigyan ng ngipin. Ibig sabihin, walang silbi talaga yung ICI. Pwede ka nga hindi dumalo dyan eh. O, di ba? Wala silang magagawa. Eh, kasi kaya naman dumalo dyan si Marcos, Sandro. Nakakahiya naman, tatay niya na nagtatag na, hindi pa nila dadalo. Tama si Jokno, walang ngipin to. Pero, hindi po solusyon na bigyan ng ngipin. Eh, patapos na termino nyo eh. Ang dapat nyo lang gawin, mga senador, hindi kayo dakdak ng dakdak sa camera. Hindi kayo dakdak ng dakdak sa kung saan presscon. Ang daming senador, ang daming sinasabi sa mga media. Mag-conduct kayo ng investigasyon. Isa pang ayaw nila. Bakit ayaw nila mag-imbestiga na yung Blue Ribbon? Parte si Marcoleta ng Blue Ribbon. Sa ayaw nila sa hindi, magtatanong si Marcoleta. Pag nagtanong si Marcoleta, hindi nila kayang awatin. Dahil bawat tanong ni Marcoleta may ibig sabihin. Bawat tanong ni Marcoleta tumatapyas sa mga itinatago ninyong katotohanan. Bawat tanong ni Marcoleta patungo sa mastermind. Doon sila takot. Kaya minabuti na lang nilang wag na mag-imbestiga. Nakakahiya. Kahit na sino na lang. Binawi tuloy ngayon ni Lacson. Ako na uli ang Blue Ribbon. Oh. Siya lang po ang tanging Blue Ribbon Committee na hindi nag-iimbestiga. Nakadesign niyang ICI para masira ang investigasyon. Kita nyo, magre-resign na lahat. Susunod si Azorin. Susunod kung sino man magre-resign. Maghanap na naman. Tapos sasabihin lang ni Boying, tatanggalin na yung ICI. Tapos na. Kung tatanggalin na ICI, wala na nag-iimbestiga ngayon. Hindi na nag-iimbestiga yung Senado, hindi na nag-iimbestiga HOR. Si Boying na lang mag-isa nag-iimbestiga. Alam nyo naman po kung paano. Si Boying po ang author ng Bendalo. Anong aasahan natin dyan? Wala. Isa pa, bago tayo pumunta. Ito po. Sabi na sa inyo di ba? Ako, bilib ako rito kay Eli San Pedro o San Fernando. Bilib ako sa kanya dahil sinuportahan niya. Tama yun eh. Kahit magkaiba kayo ng pananaw, suportahan mo yung kapwa mo congressman na magpahayag ng kakaiba niyang pananaw. Habang pinupuri ng lahat yung 6 o yung 5 na sumuporta kay congressman, sabi ko, okay yan si Eli San Pedro, at least sumuporta kahit dilawan. O ngayon naman, tignan nyo, binabanatan si Senator Bato.
Ang sabi ni Eli San Fernando, ito po ang sinabi niya. Pakinggan natin yung mga 1 seconds lang. Senaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. Tapos merong mga congressman at mga senador gaya ni Bato de la Rosa na hindi na nga pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila, nakukuha pang buo yung sahod nila. Ganyan po dialogue nila kay Senator. Di na nga nagtatrabaho, nakukuha pang buo ang sahod. Ang usapin po ba dyan ay katamaran ni Bato? Alam niyo po, second term na to ni Bato bilang senador. Yung 6 na taon ba ni Bato nung siya ay unang termino niya sa Senate? Talaga bang may issue siya ng pala-absent siya? Talaga bang may issue siya na pala-bakasyon siya? Talaga bang may issue siya? Wala. Etong mga dilawan talaga ang pinakadakilang manlilinlang sa Pilipinas. Kinakalimutan ninyo ang issue rito kay Bato, gusto siyang gawin katulad nung ginawa. Gusto nilang gawin kay Bato yung ginawa nila kay Tatay Digong. Diba? Yan po ang katotohanan. Gusto nilang gawin kay Bato yung ginawa nila kay Tatay Digong. Arestuhin o sa madaling salita, ipakidnap at dalhin sa dahig. Ipakulong. Hindi dumadaan sa korte ng Pilipinas. Ikaw nasaksihan mo na yung ginawa kay Tatay Digong, dating presidente. Ikumpara nyo nga si Bato kay Tatay Digong. Kung sa dating presidente, ginawa nila yan. Nakakalimutan itong mga dilawan, hindi bobo mga Pilipino. Ang usapin ba kay Bato ay pala-absent siya at kumukubra ng sweldo? Oh. Yung unang term niya ba merong ganyang usapin? Bakasyon ng bakasyon? Pinakamarami ba siyang absent? Hindi po siya absenero. Kung ganyan kayo ka-stricto Pucha sa amin, pag sinabing araw ng undas ba araw ng patay? Baka nalilito ko sa undas tsaka sa mahal na araw. Kayo nga mag-uundas lang October pa lang nakabakasyon na kayo Kayo nga meron kayong araw ng patay break, Christmas break. Ang dami nyong bakasyon Pero tuloy-tuloy ang sweldo nyo. Umangal ba kami? Di naman po tumatakas si Bato sa trabaho niya. Ang tinatakasan niya po, yung pangingidnap sa kanya. Yung illegal na pwedeng gawin sa kanya. Hindi pa nga nare-resolve ng Supreme Court Kung legal o illegal yung ginawa kay Tatay Digong, bakit siya makikipagsapalaran? Ikaw, Eli San Fernando, kaya mo bang awatin yung huhuli kay Bato? Kung hindi, manahimik ka. Ganyan ang mga dilawan Makabanat lang, di ba? Eto po. Sabi ni BBM, December 6, Saturday. Ay, hindi. Ngayon pala to. Nung naroon po siya sa Bukana Bridge, ito ay isa sa 4 na malalaking proyekto, ang mga tinatawag naming legacy projects. Legacy project niya daw yung Bukana Bridge. Ito naman ang sagot ni Rowena Guanzon. Ang legacy mo ay 20 pesos na bigas na good for one day. Tapos trillion peso corruption and flood control ghost project. Correct. Diyan ka matatandaan. Sa flood control, trillion na pagnanakaw. Ngayon, ang dami pong mga tagutan na nagaganap. Meron pa pong tinuran itong si Auntie Claire. Doon po sa Bukana, alam niya lahat na nagaganap sa buong mundo. Doon po sa Bukana, ano ba yung bridge na inopen po na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Kami.
lahat ng Duterte supporters, kami ang nagsasabing credit grabbers si BBM. Kung sino? Wala ba? In denial ka, ha? O, eto po, pakinggan natin. Ayoko lang po iparinig yung kay BP Sara kasi may tugtog. Pero ayon po kay BP Sara, kinuwento niya na po. Ako na lang po magkukwento kasi may makaka-copyright po tayo eh. Ayon po kay BP Sara, ito ang totoong kwento, no? Nung siya po ay mayor ng Davao City, may pondo raw po para sa Coastal Road. Kaya lang putol po yung Coastal Road, hindi po makakatulay. Nakita ko po to eh. Kung eto pong tulay na to na sinasabi, yung sa Magsaysay Park, nakita ko po to nung ginagawa. Nariyan po ako sa Davao noon. Tambak ng malalaking bato. Kitang-kita nyo po na may bridge doon na ginagawa. Bahagi po, karugtong po ng Coastal Road. Yan po, magdudugtong po sa Coastal Road, papunta raw ng Bangkerohan, sabi ni BP Sara. Okay. Ano po ang sinabi ni BP Sara? Nung mayor siya, pinaalam niya rin kay Tatay Digong, pero alam na rin ni Tatay Digong na yung Coastal Road, yung kahabaan ng Coastal Road sa Davao na napakaganda po, promise. Pag nakita niyo po, Coastal Road po yun pero pasyalan at the same time. Yung napakagandang Coastal Road po, hindi po yan makakarating dun kasi ano po yan, ma-dead end sila dahil kinakailangan ng tulay. So sinabi po yan ni BP Sara kay Tatay Digong at sa kagalingan po ni Tatay Digong na maghanap na magpopondo, nagawan po ng paraan. Kaya po ang pinagpapasalamat ni BP Sara Duterte. Iba po to sa iba, no? Ganito po kasi nangyari. Marami pong project. Iba po yung, bigyan ko muna kayo, no? Bakit inaangkin ito ni BBM at bakit hindi pwede niyang angkinin to. Si Pinoy po, marami pong drawing yan. Ipapa-aprobahan po. Marami po siyang drawing na proyekto na wala namang pondo. Linano nila, inaprobahan, pero wala po sila. Ang importante po sa proyekto, mapondohan. O may magpopondo. O meron ng nakatoka na nakapondo. Kaya po, yung Mindanao Railways, nakakapanghinayang po yun kasi plinano yun ni Duterte. May magkiklaim dyan na mga naunang panahon pa, meron na yan. Utot nyo lahat. Kasi may anong tawag sa plano may blueprint na yan. Nung panahon ni gano'n, may blueprint na. Yung blueprint, dalawasin ko yung blueprint. Ang blueprint para maging totoo, kinakailangan ng pondo. Unless na walang pondo, walang kwenta yan. Ang daming plano. Pero wag mong pondohan. Wala po yan. Hindi po proyekto yan. Until na nagkaroon ng pondo. Kay Pinoy, maraming ganyan. Proyekto. Kaya lahat po ng ina-inaugurate ni Tatay Digong sasabihin ng mga yan, ano yan? Credit grabber yan. Samantalang si Pinoy yan nag-groundbreaking. Marami po na tinuloy si Tatay Digong dahil natenga nung panahon ni Pinoy. Siguro mga 20, ganun. Pero 300 yung kay Tatay Digong eh. 300 yung sinimulan niya. Siguro sa 300 na yun, mga 250 nung natapos. May natitira pang hindi na matapos-tapos dahil hindi pinondohan ng kanyang kasunod. Nakukuha niyo po. Hanggat hindi mo pinopondohan yan, wala pong silbi yan. Kaya marami na tenga na trabaho nung panahon ni ngayon. Kaya walang ma-inauguratean si BBM. Alam na natin ngayon ang buong kwento. Kasi lahat ng pondo nilaan nila sa flood control project. Kaya wala talagang malalaki. Ibig mo sabihin ba dong may kasing lalaki ng budget ni Duterte? Opo, mas malaki pa po ang budget ni BBM kaysa kay Duterte.
Bakit wala naipatay yung kasinlalaki ng panahon ni Duterte? Kaya po, walang naipatayo nung panahon ni Duterte, ni BBM, prioritize nila kaysa sa big ticket project, prioritize nila yung flood control program. Mas malaki ang pondo pero dinala mo sa flood control kasi mas madaling magnakaw sa flood control. So ibig sabihin, nasulit yung pondo ng Pilipinas nung panahon ni Duterte. Kasi lahat na natenga ng mga naunang presidente, natenga pa mula kay GMA, natenga pa mula pa kay Ramos, natenga pa mula kay Noynoy, tinuloy at tinapos ni Duterte. Kanino yun? Pag tinuloy mo, tinapos sa'yo kasi pinondohan mo. Legacy yan ni Tatay Digong, yung mga tinuloy at tinapos niya. Kasi kaya hindi natuloy yan, may naging problema. At malamang, sabi ni Mark Villar, karamihan ng problema kaya hindi natapos, right of way. Bakit ang galing ni Tatay Digong mag right of way? Kasi Duterte siya, di ba? Naalala nyo? Mga PI kayo. Naalala niyo yung mura ni Duterte? Kaya ikaw, kung may lupain ka, pinakiusapan ka ni Digong, ng gobyerno ni Digong, ay opo, sige po, papagamit po namin itong lupa namin. Nakita niyo po yung leadership? Yun po yung quality ni Digong. Panahon ni Noynoy, tenga. O bakit wala nang ginagawa? Kasi po, pero hindi pa rin yan. Maliit lang din yung bilang na yun nung kay Pinoy. Sa tindi ng napagawa ni Tatay Digong, hindi na namin mabanggit kung ano-ano. Kay BBM, 4 lang yung sinasabi niyang legacy niya. Isa pa tong Bukana Bridge. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin? My point is, yung legacy ni Rodrigo Duterte, kanya talaga yan. Yung mga hindi na-solve na problema nung nagdaang presidente, na-solve yan nung panahon ni Duterte. Kaya sila nakapagpatapos, maraming in-inaugurate. Iba po yung groundbreaking at inauguration. Inauguration tapos na. Groundbreaking, nagsisimula pa lang. Ang ginagawa ni Marcos, panay groundbreaking. Bakit hindi natutuloy ba dun? Walang pondo. Bakit walang pondo? Nasa flood control. Umiikot lang yan. Cycle. Kaya tayo, tuloy-tuloy yung pangungutang natin ng malaki kahit walang proyekto tayo nakikita. Dahil may proyekto naman talaga. Flood control nga lang. Yan yung legacy mo, hindi yung Bukana Bridge. O, tuloy natin yung kwento. Sabi mo ba dong, nung yung mga tinuloy ni Duterte at tinapos niya, legacy niya yun. Bakit hindi kayo pumapayag na etong Bukana Bridge ay pwedeng legacy ni BBM dahil natapos naman sa termino niya? Hindi po pareho yun. Panahon ni Duterte, yung hindi nila natapos na proyekto, pinondohan niya sa panahon niya. Pwede niya nga itenga yun eh. Diba? Sabihin niya, hindi ko naman proyekto yan eh. Nakatenga lang. Pwede yung ganun. Pero hindi eh. Ang ginawa ni Tatay Digong, sayang naman yan kung hindi natin tatapusin. Kaya legacy niya yan lahat. Pucha, panay lang kayo groundbreaking tapos legacy nyo. Eto, iba to. Bakit? Hindi to pinondohan ni BBM. Hinanapan niya ni Tatay Digong ng pondo sa China. Di ba mga pondo na ibang bansa, badong utang? Utang. Karamihan utang. Pero itong Bukana Bridge, na negotiate to ni Tatay Digong, ibinigay to ng libre. Ibig mo sabihin, badong, wala tayong ginastos. Walang ginastos, sabi ni BP Sara, walang ginastos ang Davao City Government. Wala ring ginastos ang Republika ng Pilipinas. Kaya ang pasasalamat dapat, dahil sa magandang pakikitungo ni Tatay Digong kay Xi Jinping, partnership ng Pilipinas at
People's Republic of China. Hindi same yun. Hindi ka nakikinig, Marib eh. Makinig ka. Ano pagkakaiba? Yung tinapos ni Duterte, sangkatutak. Ito, 4 lang yung balak tapusin eh. Ang pagkakaiba nitong Bukana Bridge, kay Duterte, kung nakikinig ka lang, ito yung paliwanag ko sa iyo, Marib. Makinig ka. Yung Bukana Bridge, walang ginastos si Marcos. So all Duterte yan. Neregalo yan ng China. Hindi dahil kay BBM. Neregalo yan kay Duterte. Panahon ni Duterte. Hindi pareho yun. Si Duterte, pinondohan niya yung mga natenga ni Pinoy, natenga panahon pa ni hanggang way back panahon pa ni Gloria Macapagal. Baka meron pa panahon ni Fidel Ramos eh. Tinapos niya yan lahat. Paano mo sasabihin pareho? Pinondohan ni Duterte yan. Ibig sabihin, pag hindi pinondohan ni Duterte yan, dahil namumuliti ka siya, hindi naman akin yan, hindi naman ako nagpasimula niyan. Hindi siya ganun. Kaya legacy niya yun. Pero, menos mo man yun, wala pa rin yan sa kalahati ng legacy ni Tatay Digong. Maraming proyekto si Tatay Digong nasimulan niya at natapos niya. Halimbawa, yung sa Cebu. Hindi nyo alam yun. Pero nakanganga kayo nung nakita nyo yun. Dumaan kayo doon para matuwa kayo. Hey. Pro-China na rin ba si BBM? Hindi nila sasabihin yan. Dahil kayang-kaya nilang bumaliktad ng mga konsepto. Ang nagkwento na po nito si BP Sara. Kung ayaw nyo pa rin maniwala kay BP Sara, sila po yun. Panahon po nila yan. Binigay ang Bukana Bridge. Panahon po nila yan. Nasimulan lahat ng plano. Matatapos lang po ng panahon ni BBM. Pero pati po pagpopondo niyan, may pondo na po yan sa panahon pa nila. Ano pa po ang kinakailangan ninyong patunay? Na yan po ay legacy ng mga Duterte. Ngayon, kung kayo po sa tingin ninyo ay legacy talaga rin yan ni BBM, gagawa natin. Pero ano po ang punto ko? Kung tinuloy mo sana yung ginawa ni Digong, marami ka sanang legacy na galing sa China. Yung Mindanao Railway sana, doon kami nanginayang eh. Okay na yun. 'Di ba? May pondo na, magpupondo na, China. Siyempre, ipapollow up mo lang. Kaya naman hindi natapos yun eh. Ipapollow up mo lang dahil nagkaroon ng pandemic eh. Pero katulad nitong Bukana Bridge, tinapos naman ng China. Yan pa ba hindi tatapusin ng China yung Mindanao Railways? May bayad yan. Magbabayad ang gobyerno sa China, hindi niya tatapusin. Yung libre nga, tinapos niya eh. Yung pangbabayaran siya. May magaling tayong secretary ng ano ba may hawak diyan? DOTR. Yung may hawak din ng NAIA. Sabi, ayaw natin sa China, mahal daw yung anong tawag doon? Tubo. Mahal yung tubo. Opo, si BP po, Helda Heraldo. Si BP Sara po ang ano. Hindi. Hindi si Tugade. Itong yung nagtinda ng NAIA. Di sana, kung pinagpatuloy mo yung pakikipagkaibigan sa China, di sana marami kang inaugurate ngayon. Wala eh.
Ayan, nagsulo ka sa US eh. Ano na nabigay sa na proyekto na US? Binibentahan ka lang ng mga produkto nila. Binibentahan ka ng missile, binibentahan ka ng mga kung ano, no? Yan yung problema ninyo. Tuloy po natin. Malinaw na po yun, ha? Ang sabi po ni BP Sara, nagpapasalamat po siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa People's Republic of China sa pagbibigay po, pag-negotiate ng pondo ni Tatay Digong at pagbibigay ng libre ng People's Republic of China nitong Bukana Bridge. Sila po ang mayroong sila po ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng Davao City. At hindi lang po para sa Davao City, magiging daanan din pala yan ng sa Mindanao, no, sa Davao region at sa Mindanao. Iiksi yung travel time nila. Si BBM na nga po nagmalaki, no? Dating 2 hours, magiging 30 minutes na lang ang biyahe. Okay, punta na po tayo sa iba pa na mga balita. Ito po, maganda po itong sinabi ni Babe Singson, Rogelio Babe Singson. Janitor ba kami? Why would I risk my life and my family just to solve the problems of the palace? Antindi, no? Tama ka naman dyan. Hindi kayo janitor, hindi rin naman kayo, hindi mo dapat i-risk yung pamilya mo para lutasin yung problema ng palasyo. Ang tanong, bakit mo tinanggap yung trabaho in the first place? Akala mo magkakapera ka. Akala nyo kasi magkakapera kayo sa pagiging ICI. Ngayong hindi kayo nagkapera, hindi ko yan kilala. Ang alam ko, dilawan yan. Pag mga dilawan, wala akong believe sa mga prinsipyo ng mga yan. Yun lang po ang tanging masasabi ko. Kasi bakit mo tatanggapin? Alam mo naman wala kayong ideya na ang lawak ng problemang lulutasin nyo? Siyempre, baka yan lang yung sinasabi mo. Baka masakit sa loob mo na may mga gustong iligtas na tao ang ICI. O ano sinabi ni Magalong? O yung mga fans ni Magalong, baka punahin nyo na naman ako na kaya mo bang humarap kay Magalong? Wala akong pakialam kay Magalong. Wala po siyang bilang sa national level. Pinopromote lang po yan ngayon ng mga dilawan. Baka tumakbo sigurong Vice President o kaya ay Senador. Wala pong kakainin yan sa national level. Ang chance na lang sana, makuha niya yung mga Duterte votes, di ba? Pero nagpakita na po siya kagad ng kulay niya. Yung kulay nilang dilawan, baliktarin, kain suka. Yan ang mga dilawan. Kung saan sila makikinabang. Di ba? Rally kayo na rally. ICI ka na nga. Nag-resign ka. Ano nirarally mo Magalong? Bakit ka kasama sa rally? Diba tinalaga ka sa ICI? Bakit ka nag-resign? Tapos magrarally ka, sabihin mo na. Tama to, Singson. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit mo tinanggap? In the first place. Alam naman namin na yung gamit ng ICI, panlito lang yan eh. Ang gamit ng ICI para lang masabi na si BBM ay may ginagawa. Thank you very much kay OFW. Kami, pangkape Boss Buds. Thank you very much sa $499 na pangkape. Yan. Okay, tuloy natin ang mga pagsagot dito sa mga tukmolins na to. Eto po. Hindi nila kayang banatan si Pulong kasi sinasagot sila ni Pulong. Sinasabi nila na naduwag daw si Pulong. I don't run from real investigations. I only refuse to be part of a scripted circus pretending to be one. Congressman Pulong Duterte. Yan po ang pahayag niya
tungkol po dito sa nagsabi na siya ay naduwag. Utot nyo, naduwag. Ang tanong, ang daming merong, sabi ng PNP ay AFP na lang. Wag na yung sa mas malaki. 200 plus yung flood control na ghost flood control. Ghost pa lang yan, ha. Iba pa po yung substandard. Mas marami malamang yung substandard. Sa ghost pa lang. Bakit hindi nyo unahing imbestigahan yung nakita o na napatunayang ghost? Yun ang unahin nyo. May ghost project ba sa Davao? Wala. May substandard ba? Wala rin. Uunahin yung imbestigahan. Bakit nyo inimbestigahan si Pulong Duterte? Kasi Duterte siya? Tapat na ba yun para imbestigahan? Kalokohan nyo. Okay. Ito po yung mga sausaw na mga dilawan at pinklawan. Tungkol po dito sa desisyon ng Korte Suprema. May this SC decision be a strong reminder to all lawmakers and executive officials to respect the Constitution, especially its requirements on how to handle our people's money. Funds for specific public uses should not be diverted while we make sure that general government funds are properly allocated and utilized for services, programs, and projects that truly promote and uplift the welfare of our people. Alam niyo yung mga dilawan, sabi po to ni Laila de Lima. Alam niyo yung mga dilawan, kahit English, wala ka pa rin katuturan eh. Sige, total, konstitusyon, igalang ang konstitusyon. Alam mo ba, de Lima, kung ano ang nakalagay sa konstitusyon? Pag lumabag ka sa saligang batas, dapat kang makulong. Sabi po na Supreme Court, lumabag ang gobyerno sa pagkuha nila ng pera ng 60 billion ng PhilHealth. Nilalabag nila yung batas ng universal healthcare law. Laila de Lima, wag panay dakdak. Laila de Lima, wag panay sausaw. Laila de Lima, wag panay pasawsaw. May lumabag sa batas. Hindi ba nararapat na ipakulong mo? Bakit hindi mo ipakulong? Bakit hindi mo sampahan na reklamo si Recto? Kasi kung wala kayong gagawin, may lumabag sa batas. Alam ninyong may lumabag sa batas. Natuwa na kayo na magsusoli. Kaya pala tuwan-tuwa kayo lahat na nagsusoli si Alcantara eh. Mga mukha kayong pera lang lahat. Dapat may managot. Bakit? Panay pasawsaw lang ay hindi pa. Bakit panay pagsawsaw lang ang ginagawa mo? Bakit ka lang sumasawsaw? Huwag ka lang sumawsaw ng sumawsaw. Pag pasawsaw ka ay hindi pa. Huwag ka lang sumawsaw. May kakayahan kayo, mga abogado kayo, congressman kayo. Tampahan nyo ng kasuhan nyo si Recto. Para tigilan nyo yung kadadrama. Ito na naman po. For unity's sake, yan naman po ang bukang bibig ng palasyo. Lahat daw po pwedeng makipag-dialogue si BBM para po sa unity. Ito lang po masasabi natin. Utot nyo. Uniteam kayo eh. Pinalasubas ninyo si BP Sara. Ngayon gusto nyong makipag-uniteam kay BP Sara ulit? For the sake of unity daw. Makikipag-dialogue daw si BBM kay BP Sara. Utot nyong lahat. Alam nyo, nung uniteam pa, sinusumbong na ni BP Sara yan. Yung ginawa sa kanya, nakialam sa pondo ng DepEd, si Saldico at saka si Martin Romualdez, sinumbong ni BP Sara sa presidente.
Ano sabi ni BP Sara na ginawa ni BBM? Deadma lang. Huwag niyo sabihin na hindi pinaparating. Nakita na. Nakita na, no? Nakita po ng lahat ng tao. Pinakita ni BP Sara sa Pangulo na may ginagawa yung kanyang pinsan at yung alalay ng kanyang pinsan na si Saldico. In-expose na niya. Wala pa rin ginawa. Pero tuwan-tuwa siya nung pinangunahan ng anak niya yung pagpirma ng impeachment kay BP Sara. Unity, utot nyo. Ito po, sabi ni Auntie Claire, proud daw po si President Bongbong Marcos sa ginagawa ng kanyang anak na si Representative Sandro Marcos, submitting himself to the Independent Commission for Infrastructure. Matapang na humarap sa investigasyon, di tulad ng iba. Matapang pala, bakit naka-executive session? Walang maniniwala na matapang si Sandro. Bakit hindi siya nag-live? Diba? At huli po, huli na lang kasi may lakad ako eh. Wala akong statement tungkol sa Noche Buena. Ito po ang sinabi ni ni Senador Marcoleta dahil po sa kumakalat na wag na yung quote card ba tawag doon, na sinabi niya raw na gastos lang yan Noche Buena, wag na mag Noche Buena. Ito po ang sagot ni Marcoleta. Wala akong statement tungkol sa Noche Buena, wag niyong ipasa sa akin ang kapalpakan ng isang yusek ukol sa kanyang 500 pesos Noche Buena. Sunog na naman kayo kay Senator Rodante Marcoleta. Ito na lang, isa na lang, si Kokey Redon. Pulong Duterte's ICI no-show means waiving his right to explain his side. Ginawa nyo na kay BP Sara yan. In the first place, bakit nyo pinagpapaliwanag si Pulong Duterte? Ano ang anomalya sa Davao City? Bakit kinakailangan magpaliwanag ni Pulong Duterte? Ang dami na nagpunta, ICI, pabalik-balik. Naroon na ang COA, nagpunta na ron ang DPWH, nagpunta na lahat ng ahensya. Bakit kinakailangan magpaliwanag sa iyo, Kokey? Ikaw ang dapat magpaliwanag. Bakit gumagawa ka ng issue sa Dolomite Beach? Bakit ginagawan mo ng issue ang Dolomite Beach? Kita mo, miski yung leader nyo, hindi inaprobahan yung pag-iimbestiga mo sa Dolomite Beach. Yung pagmumukha mo, ipaliwanag mo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay na reaksyon na tigit sa lahat. Pwede po kayong magpakape.